sobrang lakas ng agos ng baha nila doon. Ito yung gate kanina sa simula. Sasap ng tulog namin kanina. Pag-gising namin. Ito na ang sinapit ng lugar ni Prisha. Ito yung gate nung kanina sa simula nung ako'y nagpapaalam sa kanya. Ngayon lubog na. Ate Nika, baha na ay. Kung nakaligtas man yung bahay natin sa Bulacan sa matinding bagyo at pagbaha, kabaliktaran naman ang sinapit ng bahay natin sa Solano, Nueva Vizcaya. Yung makita mo yung mga gamit na durug-durug na. Ayan. May kwento kasi yun. Gusto namin lahat ng bagay na ilalagay namin sa base camp. May kwento na maganda yun. Kahit mapunta kayo sa base camp, lahat ng bagay na mayroon doon maliliit, may kwento yung bawat isa. Lahat ng mga plano na pag-travel muna, since wala pa naman yung camper van, cancel. And welcome back to another episode. Hindi ko alam kung ano magiging takbo ng episode natin ngayon. Pero, sige. Lahat ng schedule, lahat ng mga lakad, kanselado. Uunahin ko ang safety namin dito. Okay, waiting tayo sa bus na pa-Cubao. Uwi ako ng Bulacan, lahat ng mga lakad natin, lahat ng mga biyahe natin ika-cancel natin. Kahit yung dapat na event na pinunta natin dito sa Laguna, nag-abiso na kami na hindi kami pupunta. Si Prisha ay may iwan dito sa Bae Laguna, ako uwi ng Bulacan. Dahil nga sa kadahilanan na merong malaking bagyong papating sa atin. So sa mga ganitong klaseng pagkakataon, uunahin natin ang sarili natin, uunahin natin ang pamilya natin. So uuwi tayo ng Bulacan kasi walang kasama yung nanay ko at yung anak kong bahay ko. Ang rumaragasang highway ng Bae Laguna ay unti-unti nang nawawala ng mga sasakyan. Sana Cubao to. Cubao. Siguro dahil iisa na rin ang takbo ng mga isipan namin. Kinansela na ang lahat at ako ay pauwi na ng Bulacan. Magko-commute lang tayo kaya aabutin tayo na 3 hanggang 5 oras bago makauwi. Palipat-lipat tayo ng bus na sasakyan hanggang sa marating natin ang Bulacan. Nagsimula na ang pag-ulan-ulan. Ito, wala na tayong ibang gagawin dito kundi harapin to. Nasa Bulacan na ako ngayon mga first timers. Kasama ko na yung family ko. Si Prisha kasama niya yung family niya doon. Kaya doon muna siya para matutukan namin yung mga pamilya namin. Pagdating sa safety, yung lugar ni Prisha sa Bae Laguna at yung lugar namin dito sa Malolos, Bulacan ay parehong nilulubog ng baha. Ang nilamang lang ng lugar ni Trish ay meron silang second floor na pwedeng akyatin para hindi abutin ng baha kasi 2 floors yung bahay doon. Kami dito sa Bulacan, isang bungalow house lang ito. At itong lugar namin dito ay binabaha ito. Kaya kailangan kong maging alerto kasama ang pamilya ko para maprotektahan ko sila. Kahit hindi ako matulog mamayang gabi pagdating ng bagyo, gagawin ko yun. Pinapasok kami ng baha dito. Kasi yung mga motor ni-ready ko na. Gusto ko rin sana kasi i-park sana sa mall pero parang wala namang abiso yung mall kung pwede bang mag-park doon ng mga sasakyan at mga motor. Pero sana hindi abutin kasi ang problema lang naman kapag pinasok ng tubig ito, doon mapapasukin yung makina. Ito, nakaangat naman ito. Nilagyan ko ng bato ng kahoy para just in case tumaas man yung tubig, hindi pa rin siya papasukin. Wala namang problema yun kasi hanggat hindi pinapasok ng
tubig yung mga tambutso ng mga motor, ay hindi yan maanong kahit abutin ng tubig. Nakakapag-alala rin. Pero kaya natin ito kasi sobrang lakas talaga ng bagyo. Iaangat ko yung mga upuan mamaya. Dito sa kwarto pinaglalagyan ko na ng mga upuan dyan hanggat maaari. Ito yung roof stand natin. So kailangan ko lang siyang lagyan ng upuan para may angat. Hopefully na hindi tumaas ng sobra yung tubig. Kasi nga mga nakaraang bagyo, pinapasok kami ng tubig. Ngayon sobrang lakas, di ba? So praning na sa kung praning, pero wag naman sana. Pero siguro sapat na yan. Sana sapat na yung taas na yan para sa mga gamit ba. Yun. So lahat ng mga gamit dito mamaya ilalagay namin yan sa kwarto. Pati ito, lahat ng mga yan, babawasan namin ng mga gamit yan. Isasalpak lahat sa kwarto. Kapag normal lang talaga, yung mga nakaraang mga bagyo, ang tubig kasi kapag binabaha kami, umaabot dito. So, sana naman ngayon, hindi naman abutin. Pati mga computers na yan mamaya, kung magsimula na talagang umakyat, ipapatong ko na yung lamesa na yun dyan para maingatan natin yung mga ibang gamit. Pero ang priority natin dito, hindi yung mga gamit hanggat maaari. Kung maisasalba natin yung mga gamit, gagawin natin. Pero ang pinakamahalaga ay maproteksyonan natin yung mga sarili natin. Tapos, just in case man, kasi sa panahon ngayon, dapat advance na tayo mag-isip eh. Running na, kung running level, di ba? Expect the worst na to. So just in case man na tumaas talaga yung tubig, kasi nga nasa Bulacan tayo, meron ditong exit. Tatanggalin ko to mamaya, itong bakal na to, para just in case man na lumalim talaga, lalabas lang tayo dito, tapos aakyat tayo dun sa bubong, no? Ganyan na yung takbo ng isipan ko ngayon. Kasi isipin niyo yung yung bagyo sa radar, di ba? Isipin yung gaano kalaki yan. Sakop na sakop hanggang dun, no? Hanggang dito. Sobrang laki na halos buong Pilipinas dinadaanan. Naaabot niya eh. So, kailangan tayo mag-isip na for safety sa pinakamalala at pinaka-extreme na pag-iisip para sa safety ng buhay natin. Ganon. At patuloy kaming nanonood ng balita palagi sa online. Sa ating pong Radyo Patrol, balita alas 7 weekend, Bagyong Uwan patuloy ang mabilis na paglakas. Signal number 4 nakataas. Para updated kami sa kung ano yung sitwasyon ng mga baha dito sa Bulacan. Kasi alam niyo na yan, pag sinabi kasing Bulacan, lubugin talaga sa baha. So, kailangan antabayanan. So, kung kailangan magdamag gising ako, gagawin ko yan para maingatan lang kami dito. Ready na tayo para dyan. Update ko kayo mamaya, ha? Yung power station natin, full charge na yan. China-charge ko na rin ngayon yung mga ilaw tsaka yung mga extra power banks natin. Saan yung ibang power bank? Saan yung power bank na malaki? Yung puti-puti. Kailangan nating punuin yan. Sabi ko nga, hindi masamang mag-isip tayo ng extreme ngayon. Type C. May Type C ka ba dyan? Wala tayong stock ng pagkain, no? Just in case, no? Yung mga dilata na lang po, pwede na yun. Nak, i-charge mo yung kailangan mong i-charge. Bubungin tayo yung natin, sigurado yung Ako po, yung mabilis dito eh. In case lang naman, kasi mahirap kasi mabigla tayo, tapos mas okay na yung ganyan. Kaysa magulat ba tayo wala tayong makain, andyan na yung baha. So, kung hindi mo bumaha, hindi mo mas okay. Ano yung hindi na niluluto? Mga dilata po. Kung kailangan makiusap sa kapitbahay na makikipark muna tayo ng mga motor, ano sabi po? Gagawin natin. Wala. Sana payagan tayo. Ipapark natin to sa kapitbahay natin. Sana payagan tayo. Si Watid kasi wala naman dito, nasa Zambales. So, Zambales bahain din. So, sana hindi siya abutin ng baha doon. Pero kung abutin man, pero wag sana, wala tayong magagawa. Sabi ko sa sarili ko, matutulog ako ng maaga at bawat oras ay gigising ako para ma-monitor ko kung lalakas ba ang ulan at kung babaha ba sa lugar namin. Natulog na medyo balisa, pero sabi ko sa sarili ko, kung bumahaman, rock and roll na to. Okay, time check. Alas 4 ng madaling araw.
Napasarap yung tulog ko. Yung sinasabi ko pag monitor ng bagyo, baha dito, tinulugan ko. Alam niyo kung bakit. Wala kasi ako maramdaman dito. Wala kami nararamdamang hangin dito kasi yung bahay namin napapagitnaan ng mga malalaki mga bahay. Kaya hindi namin ramdam yung hangin. Wait lang. Nagkala ang kape. Kasarapan ng tulog habang bumabagyo. Ayan, time check. Alas 4 na ng madaling araw. Kakape lang tayo. Silipin natin sa labas. Ibig sabihin, hindi bumaha dito sa atin. Mukhang nalagpasan natin mga first timers na hindi babaha. Hindi tayo makakaranas ng baha dito. Pero kanina sa newsfeed, mga kaibigan natin dito sa Bulacan, baha na sa kanila. Sitwasyon ngayon nila Prisha doon sa Laguna, baha na sila doon. Kasi baha. Ano na? Otang. Sobrang lakas ng agos ng baha nila doon. Ito yung gate kanina sa simula. Sasap ng tulog namin kanina. Pag-gising namin. Ito na ang sinapit ng lugar ni Prisha. Ito yung gate nung kanina sa simula nung ako'y nagpapaalam sa kanya. Ngayon lubog na. Hindi ka bahala. Tama lang yung desisyon namin na umuwi agad bago imbis na pumunta kami ng camping, ng event. Pasensya muna sa sa Daddy G namin, kay Bro Alex at kay Bro Justin. The day mismo ng event, hindi kami umatras kami kasi nga ganito yung sitwasyon. So kung tumuloy kami nun, maaari hindi ako makaka-uwi dito. Hindi ko maasikaso lahat ng mga kailangang buhatin dito sa bahay. Ganyan. Pero good news kasi wait, kape lang. Pasensya na. Bawi na lang kami sa susunod. Yung mga gandong panahon siyempre mag-iisang lalaki lang tayo dito sa pamamahay na to. Madalas at kung wala. Yung mga gandong klaseng sitwasyon dapat nandito yung presensya ko. Kailangan. Bawi na lang ako sa susunod. Pasensya na kayo. Teka, labas tayo. Sa TV. Punta yung balita. Lalabas tayo. Sisilipin lang natin, ha? Sana walang bahang mangyari talaga. Itignan natin. Hindi natin mararamdaman ngayon tunog ng labas. Lakas na pala. Pero feeling ko, kapag malayo yata ang mata ng bagyo sa'yo, saka uulan Lilo, walang baha. Kasi kapag bumabaha dito, malalim tong area na to. Tsaka tignan nyo kasi yung mga bahay dito. Malalaki yung mga bahay dito. Safe tayo. Nakalagpas na sa atin yung malakas na hangin na halos hindi natin naramdaman. Ang aalalahanin natin ngayon yung ulan. Ngayong maghapon tayo mag-aantabay dahil sa baka hindi nga baha kasi nga bumabaha na yung mga ibang lugar dito sa Bulacan. Sa Malolos nga lang Ayun na, malaki mga bahay kasi dito. Kaya hindi natin naramdaman yung hangin. Ganyan naman lagi dito kapag nagbabagyo. Pero laking pasasalamat natin. Thank you Lord. Thank you Lord kasi ang daming apektado sobra. Hindi man patas pero salamat. Nakikinood na ako ng balita sa TV at malaki naman ang ginawa ng Sierra Madre sa mga taga-Luzon. Napakaswerte nating napakaswerte nating biniyayaan tayo ng Sierra Madre dito. Ay no, grabe yung pinagdaanan ng Catanduanes. Grabe yung Catanduanes. Totoo po bang binasag ng Sierra Madre ang mata ng bagyo? Yung pagkawala ng mata ng bagyo, yung term ni Sir Jerry Bagtasa ay napapatid. So yung... Anong napapatid? Isa sobrang dami na ng bagyong pinagdaanan namin sa Luzon. Ang laki-laki na nagagawa ng Sierra Madre.
sa mga kalamidad na nangyayari na tulad ng ganito, doon natin ma-appreciate o doon natin makikita na kung ano ang nagagawa talaga ng kalikasan. Ay, Sierra Madre, naaalala lang kapag kailangan. Pero sa mga taong marunong magpahalaga ng kalikasan, maraming salamat, Sierra Madre. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat sa pag-iingat. Okay, update. May balita na ako sa Alitaptap Base Camp. Hindi nakaligtas yung... Hindi ko pa alam kung ano yung status ng itsura niya sa labas, pero yung loob ng Alitaptap Base Camp talagang hindi nakaligtas sa bagyo. Pati paligid ng Alitaptap Base Camp. Ito, pakita ko sa inyo. Kung nakaligtas man yung bahay natin sa Bulacan sa matinding bagyo at pagbaha, kabaliktaran naman ng sinapit ng bahay natin sa Solano, Nueva Vizcaya, na kung saan katabi lang ito ng Isabela, na kung saan andun yung sentro ng bagyo. Masakit man na ganito yung sinapit ng tahanan natin doon, pero iniisip ko na lang na mayroon pang mas malalang sinapit ang ibang tao kaysa sa amin, na may mas nawala ng tirahan talaga. Yung mga ganitong klaseng mga pangyayari sa buhay, hindi lang naman ilan sa atin ang nakaranas ng ganito Marami, di ba? So, yung brighter side na lang ang titignan natin. Hindi tayo magdadwell or hindi tayo magdadive sa negative na nangyari, kasi lahat naman halos tayo dumaan sa bagyo. Pakatatag na lang. Again, magpapaka-ano na lang tayo. Magpapaka-optimistic lang tayo ditong tao na gamit lang naman din yan. Diba? So, alam niyo ba kung bakit napakasimple ng Alitaptap Base Camp? Kasi talagang sinadya namin na maging simple yung bahay na yan. Yung makita mo yung mga gamit na durug-durug na. Yan. May kwento kasi yun. Gusto namin lahat ng bagay na ilalagay namin sa base camp, may kwento na maganda yun. Kahit mapunta kayo sa base camp, lahat ng bagay na mayroon doon maliliit, may kwento yung bawat isa. Pero okay lang. So again, lahat ng mga plano na pagda-travel muna, since wala pa naman yung camper van, cancel. Kailangan kong kailangan naming asikasuhin muna ang dapat asikasuhin. Unahin ang dapat unahin. Tatapusin ko na itong vlog na to kasi ayoko maging ganito, sa totoo lang. Pero laking bagay na ganito na meron akong nakakapag-vent out ako ng mga nararamdaman, pero which is dapat hindi. Kasi ayoko na sanang gawin itong ganito, pero ayoko mag-stay na nega dito. Pero sa lahat ng mga Pinoy na naapektuhan ng sobra itong bagyong to, ang tatatag nyo, di ba? Sa mga mas malala pa, no? Ang tatatag nyo. Bangon lang ulit, bangon. Makakabangon tayo kasi napakasimple na naman yan. Pero yung mga iba talaga na kaya natin yan. Magkita tayo sa susunod natin na vlog. Malamang next vlog bukas uwi na kami ng Vizcaya. At asapasuhin muna natin yung Alitaptap Base Camp bago tayo bumalik sa pagda-travel. Okay? Mag-ingat kayo. Kaya natin yan. Life is good pa rin. Life is good. Bagay lang yan. Mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao.